Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Loisa, taong 2005, Zamboanga. Hindi may tago ni Loisa ang kaba ng marka ng kalendaryo. Ito ang huling araw ng pagdedebosyon. Tapos na siya sa lahat ng habilin ni Tia Luz. Magkikita sila ngayon sa tuktok ng kabundukan kung saan mangyayari ang mahalagang pagpapasya. Napatitig siya sa hawak na tangan. Ngumiti. Dahil sa wakas, isang hakbang na lamang may sasakatuparan na ang matagal na hiling. Nagtatalo ang kaba at tuwa habang binabaybay ang daan paakyat ng kabundukan. May kalayuan pero dahil sanay sa paglalakad ang dalaga, hindi na naging mahirap. May iilan na nakasalubong. Mula rin ang mga ito sa tuktok. Sa nakakalam, tinuring na sagradong lugar dahil dito nagdedebosyon ang may karunungan. Hindi man lahat pero madalas. Isa rin ang tiyay ni Loisa na si Tia Luz. Kagad napakaway nang makita itong nag-aantay. Ay nako, sa lahat ng umaakyat dito ikaw lang ang hindi hiningal. Lahat kasi sila halos kapusin ng hininga kahit ako man. O ano, handa ka na ba? Lumipas na ang 49 na araw. Dito magkakaalaman kung talagang inilagay mo ang puso sa ginagawa mo. Bibigyan kita ng kaunting oras para ipunin ng lakas. At kapag handa ka na, pwede mo nang simulan. Mag-umpisa na tayong mag-orasyon. Wika ni Tia Luz. Tumabi ito para bigyan siya ng sapat na espasyo. Ipinikit ng dalaga ang mga mata. Pinakikiramdaman ang sarili. Maigpit ang hawak sa tangan. Sa pagmulat sinimulan ang pag-usal ng orasyon. Sa unang mga sandali, makikita ang pagbabago ng hangin. Damang-dama ni Loisa ang pag-init ng katawan na para bang may nananalaytay na makabagong enerhiyang ugat. Hindi lang yun, gumaan ang pakiramdam, yung tipong aakalain mong nakalutang. Bukod pa riyan, naging matalas ang paningin at pandinig. Natunton ang ibon sa mahinang sipol. Nang ipagpatuloy ang orasyon, naalerto nang mapansin ang intensyon ni Tia Luz. Agarang umilag bago tamaan ng bato sa ulo. Sa puntong ito naging kalaban ng tiyahin. Naglabas ng patalim. Walang haba sa pagsugod. Sa kabutiang palad hindi pinabayaan si Loisa. Sumanib sa katauhan niya ang bisa ng tangan na ngayon nilalaban sa tiyahin. Gayon pa man nagagawang sabayan ang likse at bilis. Nang mabawi ang patalim, saka tinigil ang laban. Palakpak at puri ang natanggap mula sa tiyahin. Aba, mukhang balak mo pa akong higitan. Kuwang-kuwa mo ang bilis, liksi at talas ng tangan. Ngayon naman subukan mong alamin kung ilan ang mangkukulam at mambabarang sa paligid. Kunot noong napatitig ang dalaga, dali-daling sinuri ang paligid. Bukod sa kanilang dalawa, wala na siyang nasisipat. Ho, mambabarang mangkukulam? Tayo lang naman po yung nandito ah. Sandali, may nakikita po ba kayo na hindi ko napapansin? Ikaw talaga. Pinamukha mo pang katatakutan ng pag-uusap na ito. Sige na, alamin mo kung ilan ang mambabarang at mangkukulam na nandito sa kabundukan. Napalunok ng laway ang dalaga. Hindi magawang baliwalain dahil para ito sa pangarap. Matapos ikondisyon ang sarili't isipan, umusal ng orasyon at sinuri ang paligid. Tumalas ang paningin. Hindi makapaniwala nang lumitaw ang mga tao. Iba't ibang direksyon. Iba't iba rin ang ginagawa. Ang pagkakapareho lang, abala sa pagdedebosyon. Maya-maya pa, napako ang tingin sa nag-iisang lalaki. Sa tansya, nasa 20 taon pa lamang ito. Sa kabila ng edad mababakas na biyasa sa larangan, pinagmasdan ng maigi. Pero naging alerto
Bigla itong tumingin sa kanya ng hindi inaasahan. Naagaw ni Loisa ang atensyon ng lalaki. Sa kilos pa lang gusto na siyang lapitan. Nang magsimulang lumakad, dali-daling nag-iwas ng tingin. 3 mambabarang, 5 ang mangkukulam tapos... Sa gilid ng mga mata, nakikita ang kilos ng lalaki. Nagdulot ng takot kaya napakapit sa tiyahin. Napansin ni Tia Luz, dali-daling sinalubong ang panauhin. Tomas, napadpad ka dito. Nagdedebosyon ka na rin ba? Kumusta na pala ang tiyahin mo? Matagal na nung huli kaming nagkita. Sa kabila ng pakikitungo, napako ang tingin kay Loisa. Hindi mapakali ang dalaga, damang-dama ang presensya ng lalaki. Kilala niyo ba ang babaeng yan? Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pwede naman niyang subukan ng kakayahan ng hindi dinadamay ang iba. Katulad ngayon na istorbo ko. Ay, pasensya ka na, Tomas. Baguhan pa lang kasi at hindi ko napagsabihan ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit. Siguraduhin mo lang na hindi. Baka may kalagyan sa akin yan. Wika nito at nagmamadaling umalis. Saka lang din nakahinga si Loisa. Sino po ba yung tiya? Kung makapagsalita, akala mo kung ano yung ginawa sa kanya. Hindi ko naman sinasadyang mapatingin eh. Nga po pala, bakit yung ibang nagdedebosyon? Hindi naman umaasta ng katulad niya. Kalalaking tao ang arte-arte. Siya si Tomas. Ang nag-iisang apo ng tanyag na antingero nung araw. Si Mang Benjo. Namana niya ang kakayahan ng matanda at siya ngayon ang pumalit. Noon ayos naman yan eh. Kaso biglang nagbago ng namayapa si Mang Benjo. Huwag mong isipin na masamang tao. Pag-iingat lang kung bakit ganyan ang asal niya. Natatakot kumilala ng mga tao gawa ng nangyari sa lolo niya. Unawain mo na lang. Wala siyang masamang intensyon. Ganun po ba? Nakakalungkot pala yung kwento niya. Pero hindi naman po yata tama na basta na lamang siyang magagalit. Nakakatakot po eh. Kung makatitig akala mo, ang sarap suntukin eh. Ay nako, intindihin mo na lang siya, iha. Nga pala, kailangan mo talaga siyang unawain dahil hindi natin alam pagdating ng araw. Malay mo magkasama kayo sa isang misyon. E di ayoko na po kagad. Kung may misyon man, mas mabuting ako lang mag-isa. Kaya ko naman po yun eh. Ayoko ng ganyang kasama. Sa ugali pa lang parang hindi na kami uusad. Natawa si Tia Luz sa inasta ng dalaga. Isinantabi na ito para ipagpatuloy ang sadya sa kabundukan. Pagkatapos subukan ang kakayahan sa orasyon, talas ng pandinig, pandama, liksi, bilis, at pagbasag ng sabulag para makilala ang nakapaligid. Binasbasan siya ni Tia Luz para maging ganap na kasapi ng kanan. Walang mapagsidla ng tuwa ang dalaga, napatalon sa saya. Ipinagkaloob ng tuluyan ang tangan. Mutya ng mata ng agila. Sa sobrang liit na kung mauhulog imposible nang makita. Kaya naman maayos na nakabalot at nakatali bilang palawit na kwintas. Kasama rito ang isang punyal na ayon kay Tia Luz. Si Mang Benjo mismo ang nagbasbas ng nabubuhay pa. Isang beses lang din ito nagamit nung may tinutugis ang tiyahin. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi lang tinuring na sagrado at banal. Espesyal ang mga ito para sa dalaga. Kaya naman, taos ang panunumpa sa larangan. Pagkatapos sambitin ang panunumpa, makakahinga na sana, kaso lang naudlot ang tuwa ng masipat si Tomas. Nasa malayuan ito pero matalimang titig. Damang-dama ni Loisa ang malagkit na hangin. Nag-ayang umuwi upang makaiwas sa problema. Kaso nga lang hanggang pagbaba ng kabundukan, nakaabang si Tomas. Sumunod pa ito sa tahanan. Paglihis ng daan ni Tia Luz, dito bumaling ang dalaga. Hoy, lalaki. Pwede ba wag mo akong sundan? Nakakatakot ka na.
Ano ba talagang problema mo? Yan bang aksidente kong pagtingin sa'yo? Napakababaw mo naman. Ikaw ang mababaw kung yan lang ang dahilan para sumbatan mo ko. Hoy, binuhay mo ang kuryosidad ko kaya nagawa kitang sundan. Tinawag mong Tia si Tia Luz. Tawag lang ba yun o talagang magkadugo kayo? Bakit naman dyan napunta ang usapan? Oo, magkadugo kami. Kapatid niya ang tatay ko na naroon sa probinsya. O ano, may tatanong ka pa ba? Ikaw ba ang anak ni Mang Jun? Kumusta ang tatay mo? May katagalan na nung huli kaming nagkita. Oh, bakit bigla kang ganyan kung magsalita? May galit ka ba sa tatay ko? Paano mo siya nakilala? Siya lang naman ang taong sumubok sa kakayahan ni Lolo noon. Mahusay siya. Lahat ng tangan ni Lolo dati nagagawa niyang basagin. Wasakin. Hindi galit ang nararamdaman ko kung hindi pananabik na makatagpo ang isa sa pinakamalakas na tao sa larangan ng kanan. Natahimik si Loisa. Kung tutuusin, tama ang binata. Isa sa pinakamalakas na antingero ang ama. Kaso nga lang dahil sa isang trahedya, hindi na bumalik pa. Nagpakalayo-layo at nanirahan sa liblib na probinsya. Ipapasabi ko na lang na kinakamusta mo siya. Sige na, papasok na ako ha. Baka naman pati sa loob ng bahay sumunod ka pa. Tugon ng dalaga. Umirap pa bago tumalikod. Mabigat ang hininga. Hindi maiwasan na maalala ang ama. Sa kalagayan kasi nito, makarinig ng salita mula sa kanan o simpleng antingero, gamit, mutya, manginginig sa takot, magtatago. Trauma ang inabot pagkatapos masangkot sa isang pangyayari na pilit ng kinakalimutan. Loisa, pagbuksan mo nga ako ng pintuan. May nakalimutan akong sabihin eh. Nagmamadali sa pagbukas si Loisa, pero biglang naiambalos pasara ang pinto. Hindi ang tiyahin ang nakita kung hindi si Tomas. Gayang-gaya nito ang boses ni Tia Luz. Hindi napigilan ang pagpasok. Sinundan para atakin pero komportable itong naupo. Ano pa talagang gusto mo? Pwede ba umalis ka na? Baka kung ano pang sabihin ng mga kapitbahay kapag nakita ka dito eh. Pinanganak ka ba sa makalumang panahon? Hindi na uso ang ganyang isipan, lalo na kung wala namang nobyo at nobya. Bakit? May kasintahan ka ba? Uy, ano bang sinasabi mo? Baliw ka ba? Seryoso ko ha? Talaga bang sinusubukan mo ko? Napalunok ng laway si Loisa nang mapansin ang masamang titig ng binata. Tinikom ang bibig ng maalala ang sinabi ng tiyahin tungkol dito. Malakas ang binata kung karunungan ang pag-uusapan. Walang laban ang kagaya niyang baguhan. Magkita tayo bukas sa bundok bago magtakip silim. Magdebosyon ka uli ngayong gabi para naman nasa kondisyon ang tangan mo. Aantayin kita. Subukan mo lang na hindi magpakita. Dadalawin kita dito at ipagsasabi na magnobyo tayo. Hindi napigilan ni Loisa ang mga kamay. Dinampot ang mga gamit at binato sa binata. Nagmamadali naman ito sa pag-alis. Pagsapit ng gabi, hindi pinatulog kakaisip. Kinakabahan, hindi mapakali. Kahit kilala ni Tia Luz si Tomas, ayaw magpakampante ng dalaga. Sa pagkakalam niya, wala silang anumang koneksyon. Wala ring nasabi ang tiyahin nakikitain ito. Pero ang binata pa mismo ang nag-aya. Nagbuntong hininga, iwinaksi na lamang. Kinabukasan, nanliit ang mga mata ng aninagin ang tao sa bakuran. Nang makilala, wala sa sariling sinugod at sinumbatan. Hoy, ang aga-aga nang didilim na yung paningin ko ah. Ano bang sadya mo ng ganitong oras? Duguan! Teka, may sugat ka? Kung manggagamot ang hanap mo, dumiretso ka sa daanang yan. Hanapin mo yung bahay ni Mang Victorio, manggagamot yun. Gusto ko lang makasigurado na hindi ka malalapitan na ba ngayon. Wala ka bang naramdamang kakaiba? Adi ka ba? Kakasikat pa lang ng araw oh. Huwag mo kong bisitin ha.
Iba ako magalit kapag ganitong oras. Umalis ka na. Tinalikuran ng binata pero sa loob ni Loisa, naniwala siya sa mga salita nito. Kagabi, ilang ulit siyang hindi mapakali. Binubulabog ang tulog ng kakaibang pakiramdam. Bigla na lang siyang kinabahan. Yung tipong parang nahulog sa butas na walang hangganan. Kung minsan pa'y aakalain mong kakaahon lang mula sa pagkakalunod, hindi lang pinansin dahil dinaig na ng antok. Nang makita ang kalagayan ni Tomas, panay tingin sa paligid na para bang may hinahanap na tulisan at sa gamit nitong duguan. Hindi maiwasang isipin na may panganib. Kaya naman matapos mag-ayos sa likod ng bahay siya dumaan, pinuntahan ang bahay ni Tia Luz. Pinaliwanag sa tiyahin ang naganap. Maging ito naguguluhan sa kilos ng binata. Hinanap nito si Tomas para personal na makausap. Kaso nga lang hindi magilap. Walang tao sa tahanan nito, pero bakas kahit saan ang panloloob. May panganib. May panganib akong nararamdaman pero hindi para kay Tomas. Kanino po? Kung hindi sa kanya, kanino? Bahay niya po ang ginulo. Nakita niyo naman po. Makiramdam ka sa sarili mo, Loisa. Hawakan mo ito at mag-usal ng orasyon. Malalaman mo kung kanino. Sinunod ni Loisa ang utos ng tiyahin. Napalunok ng makaramdam. Tama ito. Hindi para kay Tomas ang panganib, kundi para sa kanya. Kagad binitawan ang bagay at bumaling kay Tia Luz. Kakapasok ko lang po sa larangan Ganito po kagad yung sasalubong. Wala pa akong ginagawa, bakit po ganito? Tuda ko, may kinalaman ito sa tatay mo. Ganito rin ang nangyari nung tinugis na mga kalaban ng nanay mo. Pero hindi muna natin ito ipaparating sa kanya. Kailangan makasigurado tayo kung sino ang kalaban dito at kung ano ang pakay. So ngayon, hanapin muna natin si Tomas. Naglakbay ang magtiya. Pabalik-balik. Sa bahay ng binata, sa tahanan ng mga kakilala, sa kalye, sa bayan o kahit saang tambayan. Pero kahit anino ni Tomas hindi nakita. Wala na akong pagpipilian. Kailangan ko nang gumamit ng kaalaman. Sapat na ang lupang tinapakan niya upang malaman natin kung saan siya nagpunta. Matapos gawin ni Tia Luz, nalaman kung nasaan ito. Kilala niya ang mga dating kalaban subalit hindi ito ang tinuturo ngayon. Maging si Loisa ay hindi na mapakali. Napilitang tawagan ng probinsyang kinalalagyan ng ama. Nakababatang kapatid ang nakausap. Ayon dito may nangyayari din sa kanila. Dagdag pa ng kapatid, hindi aswang o tao na may karunungan. Mga ordinaryo lang na pabigla-bigla sa panggugulo. Nung una, simpleng paninita. Pero nang sumunod ay nananakit na. Ang palaisipan pa dyan, nais nilang palayasin si Tatay Jun. Nakiusap din na maaaring umuwi muna siya para harapin ang problema. Nang marinig kagad binalita sa tiyahin, sumang-ayon at ura-urada bumiyahe na ng probinsya. Pagdating sa tahanan, mapait na napalunok nang makita ang kalagayan ng ama. Para itong baliw na pabalik-balik ng lakad sa maliit na kwarto. Panay silip sa bintana. Tinitignan ko may paparating na panganib. Bakas ang panginginig, takot at pangamba. Butil-butil pa ang luha. Sinubukang lapitan ni Loisa pero natigilan ng sumenyas ito. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, darating sila. Sasaktan nila ang pamilya ko. Kung naguguluhan si Loisa sa sinabi ng ama, mas lalo siyang nasaktan sa reaksyon. Yung tipong damang-dama ang takot nito. May halong pagmamakaawa at hiling na sana'y iligtas ang pamilya sa panganib. Ate, ganyan na po si tatay magbula ng sumalakay dito yung mga taong yun Habang tumatagal, para siyang nababaliw kakaisip sa kaganapan. May bumisita ditong lalaki. Nagpakilalang Tomas. Nag-usap sila pero
Maayos pa yung kalagayan ni tatay noon. Hindi ko narinig kung anong pinag-uusapan pero sigurado ko may kinalaman to sa nagaganap ngayon. Walang sinabi sa akin si Tomas Nawawala nga din siya eh. Jasper, ilarawan mo ng mabuti kung sino ang gumugulo sa inyo. Hindi po ako sigurado kasi nung nakaraan, hindi ako makalis ng bahay. Kailangan ko po kasing bantayan si tatay dahil biglang aalis lalo na kung makakaramdam ng matinding takot. Sa pagkakaalam ko, nakita ko sila eh. Isang beses noon eh. Nakasuot sila ng mahabang damit kulay pula. May mga dalang bandila. Kulay pula tapos may simbolo. Hindi sila dumadayo sa mataang lugar. Naroon lang sila sa kabundukan. Pero pag merong naligaw na tao, dinadakip nila eh. Mga kulto po yata. Tiya, yung kinalaban po ba ni Tatay Jun noon mga kulto? Sa tingin niyo po ba may kinalaman yan sa nangyayari ngayon? Wala na kasi kung ibang pwedeng maisip eh. Ilang taon pa lang magmula nang namuhay sila sa lugar na to. Imposible naman na may nahanap na silang kalaban. Hindi ko alam. Kung sana nandito si Tomas, baka may makuha pa tayong sagot. Si Jun naman hindi makausap. Jasper, magsasaliksik kami ng ate mo. Sa ngayon, bantayan mong maigi ang tatay mo, maliwanag ba? Kung sakali man na merong maglakas ng loob na manggulo dito, gamitin mo to. Naku tiya, kapag nakita po yan ni tatay, sigurado magwawala yan. Alam niyo naman po, di ba? Nung araw pa siya tumalikod sa tungkulin. Yan ang unang bagay na ayaw niyang makita. Kung sakali lang naman, hindi tayo pwedeng magpakampante. Baka maisahan tayo. Wala tayong ideya kung ano ang kinakarap natin, kaya mas mainam na maging alerto. Hindi mo naman ipapakita kay Jun eh. Hindi mo ilalabas hanggat hindi kailangan. Tumango si Jasper. Sumunod na rin si Loisa nang lumabas ang Shaheen. Una nilang pinuntahan ng kaibigang albularyo. Natuklasan na maging ito nababahala sa dalang panganib ng kulto. Naging maingat dahil kapag nakita sila, agarang sasaktan. Dagdag pa ng albularyo, may nasawi ng kapwa albularyo dahil sa mga ito. Ang pinakasadya ng grupo, ligpitin ang may karunungan. Iniisa-isa nila ang mga albularyo at manggagamot. Sino mang antingero, hinahanap nila. Pinabalaan na kapag hindi susuko ang mga gamit at paniniwala, ituturing na kalaban. May mga sumubok na lumaban, ayun, patay ang lahat. Wika ni Mang Jesus. Paano nyo naman pong nagawang takasan ng mga yan? Hindi po ba kayo napuntahan dito? Gumawa ako ng replika at yon ang isinuko sa kanila. Ang iba nga nagtatago na para hindi mahanap. Ang iba naman nagkaisa. Nag-ipon ng puwersa para kalabanin ang grupo. Sa nababalitaan ko, dumadakip ng mga tao para maging kasapi ang mga kulto na yan o hindi kaya naman iaalay. Wala pang malinaw kung ano talaga ang grupo. Ang klaro dito, wawasakin nila kung sino man ang lalaban. Naaalala niyo po ba yung grupo na kinalaban ni Jun noon? Sa tingin niyo ho ba, may kinalaman to sa nangyayari ngayon? Hindi. Iba ang grupo. Iba ang grupong ito. Tiya, kung ganun man, bago nga ang kalaban natin ngayon. Matagal nang wala sa larangan si Tatay Jun. Bakit pinagbabantaan pa rin nila? Tungkol dyan, wala silang pinapalampas. Kahit hindi ka na nagsisilbi, pero dating alagad ng kanan, kasama ka pa rin. Ang payo ko, ilayo nyo sa lugar na ito si Jun. Dahil kapag nagkataon, madadali ang tatay mo. Napabuntong hininga si Loisa. Matapos makapagpaalam, nakiusap sa tiyahin na isama ang ama sa pagluwas. Sumang-ayon ng tiyahin. Hating gabi pa lamang gumayak na sila. Maingat sa bawat kilos. Nakikiramdam sa paligid. Nasa kalagitnaan ng gubat ang daan. Malapit sa bali-balitang tinataguan ng grupo.
Sa hindi inaasahan hinarang sila. Malayo palang kilala na dahil sa kasuotan. Hindi sila nakatakas. Mabilis ang kilos sa mga ito. Tinalo din sila sa dami. At saan kayo pupunta? Sa tingin nyo makakatakas kayo sa amin? Harangan nyo na mabuti ang daanan. Hindi pwedeng makalis sa mga yan. Wika ng lalaki. Ito ang leader ng grupo. Kapitan, sabihin nyo lang kung sino ang uunahin. Kami na po ang bahala. At kung pwede, ibalato nyo sa amin yung babae. Maganda oh. Wika ng binata na sobrang lagkit kung makatingin kay Loisa. Isa pang pambabastos mo, papasabugin ko yung ulo mo. Kayong lahat, hindi nyo gugustuhin malagay sa alanganin, di ba? Mabuti pa kung padaanin nyo kami. Kung magmamatigas kayo, magkakasubukan talaga tayo. Wika ni Loisa. Hinanda ng dalaga ang sarili. Alisto na rin si Tia Luz. Narinig nyo naman yung sinabi ng kapatid ko, di ba? Umalis na kayo kung ayaw nyo magkaroon ng malaking problema. May karunungan kayo. O sige, ipakita nyo kung ano ang kaya nyong gawin. Tignan natin kung kaya nyong iligtas ang sarili ninyo. Psst! Tapatan nyo sila. Pakitaan nyo nang matigil yung kayabangan ng mga yan. Umabante ang dalawa sa grupo. Saktong tag-isa para kay Loisa at Tia Luz. Ang tiyahin ang sumuri sa mga ito. Bumulong kagad sa dalaga. Meron silang karga pero duda ko kung alam ba nila kung paano gamitin. Parang kinuha lang sa albularyong sinindak. Humanda ka, alam mo na ang gagawin. Sa akin po yung mataba. Babawasan ko lang yung hangin sa tiyan. Inumpisahan ni Tia Luz ang orasyon. Hindi inasahang mabilis ang tugon ng kalaban. Bumato ng dasal. Literal na ginawang panangga ang mutya. Winasiwas. Binabalanda sa direksyon nila Loisa. Ang isa naman, naguguluhan ng dalaga kung ano ang sinasabi. Upang matahimik inihip niya ang orasyon. Sa simpleng kilos natigilan ang matanda. Hindi nagtagal ay nangisay at bumagsak. Nang makita ito ng kapitan, dali-daling lumapit at sapilitang pinatayo. Kaso nga lang sinundan muli ng orasyon ni Loisa, dahilan para bumigay ang katawan ng matanda. Para naman sa isa, dilat ang mga matang humandusay. Hindi na pinahaba pa ang laban. Tinapos kagad ng magtiya. Inilaban mo pa ang mga yan. Wala naman palang alam. Kung magsalita ng dasal, akalain mong lasing. Lilinawin ko lang sa inyo. Ano ba talagang sadya nyo sa kapatid ko? Kapatid mo si June, ang dating dalubhasa sa larangan. Sinabi ko sa kanya ang gusto kong mangyari pero nagmatigas pa rin. Hindi ko na kasalanan kung bakit namin kayo pinupunterya. Siya ang sisihin nyo. Ayaw niyang makisama. Ano ba ang gusto niya? Sa dami ng pwedeng pagdiskitahan bakit ang kapatid ko pa? Anong meron sa inyo? Anong klaseng grupo kayo? Mahabang katahimikan ang namayani. Naguguluhan si Loisa sa pagtukoy ng iniisip ni Kapitan Bobot. Blanko kasi ang mukha nito. Walang emosyon na makikita. Maya-maya pa naging katakot-takot ang aura. Kami lang naman ang susunod na pagkakatiwalaan ng mga tao pagdating sa tradisyonal na gamutan. Kami ang hahalili sa nakasanayang albularyo at manggagamot. Sumasamba kami sa anito, Diyos-Diyosan, na hindi nakikita pero nararamdaman ng presensya. Inihiling namin ang paggaling ng bawat karamdaman sa pamamagitan ng pangalan niya. Matapos magsalita, lahat ng alagad ay tumingala sa kalangitan. Lumapit kay Kapitan Bobot. Pumalik sa pisngi. Pinuri ang matanda. Napabuga ng hininga si Loisa. Kinilabutan sa nangyayari. Nabaling din ang pansin sa ama na biglang natauhan sa eksena. Lapastangan. Huwag mong ituring ang sarili mo na isang Diyos. Ginagamit mo pa ang pagtanda ng krus na parang Romanong Katoliko.
isa kang lapastangan. Iniinsulto mo ang presensya ng Diyos. Lalo silang naalerto nang madala sa emosyon si Tatay Jun. Sumambit ng orasyon. Kinumpas ang kamay sa direksyon ng grupo. Maya-maya pa isa-isang bumagsak ang mga ito. Nawalan ng malay. Si Kapitan Bobot naman nagmamadali sa pagtakbo. Matutuwa na sana si Loisa, kaso nga lang nawalan din ng malay ang ama pagkatapos ito. Sa nangyari wala silang magawa kundi bumalik ng tahanan. Kinabukasan binantayan nilang maigi ang galaw ng grupo. Paisa-isa ang kilos sa mga ito. Paglipas ng sandali, may dumaan na naman na miyembro. Naagaw ang atensyon ni Loisa dahil may hinagis sila. Nagmamadaling lumabas para pulutin. Pumasok sa loob para ibahagi sa tiyahin. Blanko ang kaperasong papel, pero malakas ang presensya ng banta. Ilang ritual na ang ginawa ni Tia Luz, pero wala pa ring makita kahit isang letra. Maya-maya pa may naghagis na naman. Ganun pa rin, walang nakasulat sa papel. Nang madagdagan at naipon, lalong lumakas ang panganib. Damang-dama na ito ni Loisa. Nangangamba na rin ang tiyahin. Nang makapuslit siya ang lumabas, nagtungo kay Mang Jesus para magpatulong. Kung ano-anong ritual ang ginawa ng matanda, dinaan sa tawas at kung ano-ano pa. Subalit blanko pa rin ang papel. Naningkit na ang mga mata. Sumakit na ang ulo kakaanalisa. Nako, pasensya ka na, Iha. Mahirap to. Hindi natin alam kung ano ang laman pero sigurado ito ay may kargang orasyon. Ngayon lang ako nakasalamuha ng ganito. Ang mabuti pa kausapin mo si Jun. Subukan mo ang tatay mo. Matapos matanggap ang payo ng matanda, nagmamadaling bumalik ng bahay. Kaso sa daanan pa lamang may iilan ng nakabantay. Unang lumapit ang lalaking nagbastos sa kanya. Nakilala sa pangalang Jinggoy. Malagkit pa rin ang tingin. Kulang na lang ay maglaway. Sumisipol pa. Dahilan para makaramdam muli ng pambabastos ang dalaga. Nagagandahan talaga ako sa iyo ha. Para formal na magpakilala, ako nga pala si Jinggoy. Kanang kamay ni Kapitan Bobot. Marami akong pera. May mga alagang hayop din. Sapat na siguro yon para iandog sa pamilya mo upang pakasalan ka. Nag-ingay ang mga kasama nito. Pero biglang natahimik matapos may sumipol. Napalingon si Loisa. Nagulat nang makita si Tomas. Nang maunawaan ang galaw nito, sinabayan niya ng pagkakarga ng orasyon. Hindi nakagalaw ang grupo. Naguguluhan sa nangyayari. May nasiraan ng bait. Bumaling sa kasama at sinaktan. Ang iba naman ay nagwala. Sinaktan ng sarili. Para naman kay Jinggoy, malalang parusa ang pinataw ni Loisa. Isang tigalpo kung saan mamamaga ang pagkalalaki, dila at mga mata. Hindi lang yun, ngayon palang nahihirapan na sa paghinga. Kung hindi lang siya sinita ni Tomas, matutuluyan na ito. Kalmahan mo lang. Hindi mo ba napapansin na parating na sila? Kunot noong tinitigan ni Loisa si Tomas. Kaagad ding naalerto ng gamitin ang talas ng mga mata. Mula sa kalayuan, nakita ang grupo sa pangunguna ng Kapitan Bobot. Galit na galit. Mabilis ang pag-usad. Nilisan nila ang lugar bago pa maabutan. Isang sabulag ang iniwan ni Tomas para protektahan ang pagkakakilanlan. Nakahinga si Tia Luz nang makita ang binata. Sunod-sunod na katanungan ang pinukol, pero naudlot ng magsalita si Tatay Jun. Tomas, tama. Kumusta ang pinapagawa ko? Nahanap mo ba? Lumipat ang tingin ni Loisa sa binata. Nababakas niya ang pagdadalawang isip nito. Hindi po. Pero alam ko kung nasaan. Huwag po kayo mag-alala. Nasa ligtas po na lugar ang gamit. Hindi po ito makukuha ng sino man.
At para naman po sa grupo ng tumutugi sa inyo noon, wala na po sila. Hindi ako ang pumatay, sadyang nagkawatak-watak. Tapos wala na ako naging balita. Sa bagong grupo ngayon ko lang din sila nakilala. Walang pagkakakilanlan, sadyang lumitaw na lang para mangasik. Sunugin ang papel. Sunugin niyo. Sunugin niyo ang papel. Basagin niyo ang orasyon. Nagmadali sila at sinunod ang utos. Panay ang sabi na kailangang sunugin upang tuluyang mabasag ang sumpa. Nagkatinginan pa dahil hindi alam kung ano ang tinutukoy. Hanggang si Tomas na mismo ang kumuha ng mga papel sa bulsa ni Loisa. Walang pagdadalawang isip na pinuksa ang karga nitong orasyon. Dito lang napansin ni Loisa ang epekto ng papel. Si Jasper na walang anumang karga sa katawan, biglang nanghina. Inagapan naman kagad ni Tia Luz. Napagsabihan pa dahil inilayo ang binigay na gamit, imbis na dalhin saan man magpunta. Nagwala kasi si tatay. Bigla niyang sinabi na nasa malapit daw. Natakot ako baka lumala yung kalagayan niya kaya tinago ko po eh. Pagdadayla ng binata. Kinuha ni Loisa ang gamit. Ito ang mutya na ginamit noon ng ama. Natigilan dahil ngayon lang napansin na katulad ng sa kanya. Nang ihambing sa isa't isa. Walang pinagkaiba. Sa hindi inasahan biglang nagdikit. Nakaramdam ang dalaga na nag-uumapaw na puwersa. Kahit siya hindi nakakilos sa gulat. Hindi pwedeng mapasayo ang mutya. Kunin mo, Tomas, ilayo mo. Huwag mong ibigay sa anak ko, mamamatay siya. Mamamatay siya. Tumingin ka sa akin, Jun. Huminahon ka, kumalma ka. Bakit hindi pwedeng manahin ni Loisa ang mutya? Anak mo siya. Normal na siya ang sumunod sa yapak mo. Bakit mo sinasabing mamamatay? Wika ni Tia Luz habang pinipigilan ang pagwawala ni Tatay Jun. May sumpa ang mutya. Kung sino man ang gagamit nito ay mamamatay. Yun ang pinataw nila sa akin. Kaya nung ginamit ko kay Amelia, nasawi siya. Nagulat si Loisa sa narinig. Naunawaan na kung paanong namayapa ang ina. Bago ito bumiyahe para magtrabaho sa ibang bansa. Ginamot ito ng ama sa pamamagitan ng bisa ng mutya. Pagkatapos niyan, nabalitaan nilang na trahedya. Matapos pakalmahin ng ama, pinabantay kay Jasper sa kabilang kwarto. Tia, saan mo pala nakuha yung mutya ni tatay? Sa pagkakatanda ko tinapon na yan ah. Inilibing niya ito sa tuktok ng bundok. Hindi ko siya maintindihan kaya hinukay at tinago. Wala akong ideya na may karga pala itong sumpa. Ang buong akala ko inayawan niya lang. Pinakiusapan ako ni Mang Jun na hanapin ang mutya. Yon ang araw kung saan tayo nagkita sa bundok. Naramdaman ko sa presensya niyo kaya lumapit ako kagad. Idinaan ko lang sa pangasar kay Loisa. Hindi ako sigurado kung sino sa inyo nagtatangan. Yung pala hinati ang mutya. Nasa iyo ang isa at nasa kanya naman ang isa. Kaya siguro nalito ko eh. Teka, anong hinati? Di ba magkaiba talaga ang dalawang yan? Isa lang po yan. Nung araw na nakuha yan ni Mang Jun, buo yan eh. Nahati lang nung nahulog. Isang agila ang may dala niyan kaya tinawag na mutya ng agila. Ang isa ginamit ni Mang Jun, ang isa ay binigay sa'yo. Ganun ba? Kaya siguro hindi siya gumana sa akin dahil hinahanap nito ang kapiraso. Pero bakit nung binigay ko kay Loisa, gumana naman kagad? Yan lang ho ang tanong na hindi ko masasagot. Pero batay sa pagkakakilala ko kay Mang Jun, mahilig siya sa ritual, kaya hindi imposibleng kinargahan si Loisa. Nahiwagaan si Loisa habang nakikinig. Napatitig sa mutya. Naging isa man ito. Bakas ang agwat dahil sa linya na animoy humahati. Pero ang sumpang karga, paano mapupuksa? Muling napalunok si Loisa. Nang sulya pa ng ama paulit-ulit na sinasabi ang tungkol dito,
Makikita sa reaksyon ng takot. Bago may sumagot sa tanong ng tiyahin, sunod-sunod na pagbato ang nambulabog. Pagtingin sa labas, nagprosesyon palapit ang grupo ni Kapitan Bobot. May kanya-kanyang bitbit na mga kandila, bandila at sabayang pagsambit ng orasyon. Maya-maya pa pumalibot ang mga ito sa bahay. Damang-dama ang init na dulot ng orasyon nila. Nakakapasok. Bumabara sa ilong ang usok. Hindi lang yan. Nagsasanhi ng pagkalito. Si Tomas ang mabilis rumisponde. Nagbato ng orasyon na siyang tumunaw ng epekto. Nanatili sa lobang binata para protektahan si Jasper at Tatay June. Samantala, walang takot na hinarap ni Tia Luz at Loisa ang grupo. May nakapila sa unahan na silang humarang kagad. Naunawaan ng dalaga ang mga ito ang tatapat sa kanila. May bitbit na libreta. Maraming nakalaylay na anting-anting at mahabang kasuotan. Hindi lang makilala ang muka dahil natatakpan. Ito ang huling gabi ng babala namin. Kung hindi nyo isusuko ang tangan na meron kayo, mauuwi ito sa madugong laban. Kung ayaw nyong mangyari ang bagay na ito, ibigay nyo ang mga gamit. Ang pinakagusto kong makita, yung dating gamit ng dalubhasang si June. Malinaw ang pagkakasabi namin na huwag mo kaming babanggain, di ba? Hindi ka ba nadala sa enkwentro natin nung nakaraan? Kumaripas ka nga ng takbo eh. Hindi sumagot ang kapitan. Humudyat sa mga tauhan. Nagsimula ang subukan ng lakas. Sabay-sabay ang pag-usal ng mga ito. Kagad naramdaman ni Loisa ang epekto. Maging si Tia Luz dali-dali sa pagsambit ng pangontrang dasal para pigilan. Hindi inasahan ang dinalang tauhan ay tunay na may karunungan. Gayunpaman hindi nasindak si Loisa. Nilabas ang mutya ng agila. Hinawakan sa palad. Sinimulan ang pagbulong ng orasyon. Nagsimula sa pinakamataas na uri ng dasal. Gustong makasigurado ng dalaga. Subalit matibay ang depensa ng kabila. Nang magpatuloy at sa paglipas sa mga sandali, unti-unting nahatak palayo. Naramdaman ng dalaga na parang may puwersang nais tumangay sa kanya. Pinagtibay na rin ang depensa. Itinaas ang bakod at proteksyon. Patuloy sa pagpapakawala ng orasyon. Hindi alintana ang panlilinlang ng kalaban. Gumagamit ang mga ito na peking imahe na basta na lamang lilitaw sa harapan. Nilalabanan ni Loisa ang sarili para hindi bumigay. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata nang makaramdam ng matulis na bagay sa tagiliran. Nang kapain, namamasa at nagdurugo. Nasagad ang pasensya, ginamit ang pinakamalakas na dasal. Hindi ito tinuro ni Tia Luz o kahit nung ama nung nasa larangan. Natutunan ito nung minsang dumayo sa malalayong probinsya ang ama. Pinuslit ang libro ng karunungan. Ilang buwan inaral bago nakuha ang tamang pamamaraan. Binunot niya ang patalim. Sinimula ng proseso. Ang tutok na mga kalaban sa pag-oorasyon ay natigilan nang palutangin ni Loisa ang kutsilyo sa hangin. Nang sambitin ng hudyat, nawala ito sa paningin. Binalot ng sabulag ang patalim. Maya-maya pa, pinukaw ni Loisa ang espiritual na kamalayan ng mga kalaban. Parang kidlat kung kumilos. Tumatagos sa kaluluwa. Sa espiritual na aspeto man tumatama ang atake, pero makikita ang epekto sa katawang lupa. Paulit-ulit na lumalabas ang dugo sa mga kalaban. Naunang bumagsak ang isa na ginilitan ng leeg. Sunod-sunod hanggang sa naubos. Sa pagtaas ng kamay ng dalaga, hawak na muli ang patalim. Hindi ka lumalaban ng patas. Anong klaseng pamamaraan ang ginamit mo? Paano mong nagawang talunin ang mga alagad ko na may mataas na karunungan? Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Yan ang napapala ninyo. Mga taong hayok sa kapangyarihan. Sabihin mo sa akin kung anong kaalaman ang ginamit mo. Pinapangako ko, papalayain ko ang pamilya mo.
Basta ibahagi mo ito sa akin. Wala akong isusuko sa'yo. Hindi mo naman kami bihag eh. Huwag kang umasta na hawak mo kami sa liig. Baka gilitan pa kita. Sa galit ng kapitan, bumunot ng baril at tinutok sa dalaga. Agarang pumagitna si Tia Luz para pumrotekta. Sige lang, paputukin mo. Tignan natin kung may laban yung bala mo. Baka magulat ka. Imbis na akong tatamaan yan, sa'yo tatagos ang bala. Masyado kang maraming satsat. Marahil mataas na uri ng orasyon ang ginamit mo. Pero sa oras na kalabitin ko ang gatilyo, siguradong mamamatay ka. Paulit-ulit pinutok ang baril. Inubos ang lamang bala. Malawak ang pagkakangiti ni Kapitan Bobot, pero unti-unting nawala. Pagtingin sa mga kasama, isa-isang bumagsak ang mga ito. Siya naman ay napaluhod, sabay suka ng dugo. Yan ang napapala ng hindi marunong makinig. Naunahan ka ng kambugan. Yan ang napala mo. Kapag sinabi kong wag mo kong subukan, wag mo nang gawin. Ay nako, binigyan mo pa kami ng problema. Kailangan pa naming ilibing yung mga bangkay nyo. Sa muling pagsambit ng orasyon, tuluyang nalagutan ng hininga si Kapitan Bobot. Natigilan si Loisa. Paglingon niya, gulat na gulat si Tia Luz, Tomas, Jasper, at ang ama na kanina ay nagwawala. Ngayon napako ang tingin sa kanya. Dali-dali itong lumapit. Inagaw ang mutya. Hinawakan siya sa kamay at nagsimulang mag-orasyon. Maya-maya pa tumitig sa kanya habang nagsasalita. May kargang sumpa ang mutya. 2 beses sa kamatayan. Una sa nanay mo. Pangalawa, inakala ko para sa iyo o kay Jasper. Pero mabuti na ilipat mo sa ibang tao. Wala na ang sumpa. Tapos na. Wala na ang sumpa. Tinitigan ni Loisa ang nakaandusay na sa Kapitan Bobot. Ngayon lang naunawaan ang sinabi ng ama. Sa halip na sa kanya tumama ang sumpa, si Kapitan Bobot ang nagdusa. Ayon sa ama, nagawa niyang ilipat, subalit wala siyang ideya kung kailan at papano. Sa wakas natapos na din yung sumpa. Ate, baka pwedeng umuwi na tayo. Ayoko na din dito sa probinsya. Isama mo na kami. Wala naman ng problema eh. Pinalipas ang ilang araw bago magpasya. Dahan-dahan ding kinausap ang ama tungkol dito. Nang makitaan ng pagbabago ang kondisyon, walang pagdadalawang isip na lumuwas. Bumalik sa dating tahanan at nagsimula muli. Sa puntong ito, si Loisa ang nagpatuloy bilang antengera. Sa paggaling ni Tatay Jun, naging gabay at maestro na lamang ito. Nanumbalik ang maligayang ugnayan sa pamilya. Nagsama sa iisang bubong. Nawala na ang takot kay Tatay Jun. Kaya naman madali niyang nagabayan si Loisa upang mapalakas pa ang kaalaman, mapalakas ang tangan. Kinilala ang dalaga hindi lamang sa husay niya sa panggagamot. Kinatakutan din siya ng maraming masamang tao. Dahil siya ang antengera na umubo sa isang grupo ng mga kulto. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan
sa designs lamang siya nagkaiba. Ito gintong gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang visa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang gabay medalyon pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre mga kabayan, kung pang-5, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.